Magandang tanghali po, probinsya ng Maguindanao. Magandang tanghali sa pabunuan ng DXB-UP 1001.1. Especially, magandang tanghali sa ating PDDY DG. Maraming salamat sa iyo, Sir Raman L. Blang. Unang-una, pasalamatan ko ang PDDY operation sa pamumuno ng isang powerful nga dato ding Munib Amiron. Siya po ang nagsisilbing Regional Director PDDY Operation ng BARN kasama ang kanyang team. Unang-una kong pasalamatan dito sa tanghali na ito ay ang ating Provincial Coordinator Group B ng BARN, Maguindanao del Sur, Ma'am Norhada S. Abbas. Salamat po sa inyong successful na orientation na panood ko kailan lang, ilang araw lang po nakalipas. Sa ating Assistant Provincial Coordinator, Sir Alimuddin Ki Abdul Mutalib. Sa ating PDDY Advisor BARN, Maguindanao del Sur, Sir Ricky A. Budsal. PDDY Monitoring Group, Suharto P. Ibrahim. Of course, ang buong team na rin dito sa OPI Maguindanao. Pasalamatan ko rin ang ating Provincial Coordinator ng Sultan Kudarat, Sarangani Province, Monowara, Ma'am Monowara, na ngayon ay nagiging siyang Assistant Regional Coordinator. Salamat din sa ating speaker, of course, kay Sir Bonifacio Bulawan, ang powerful na spokesman ng BARN. At ang ating Sarangani Coordinator, Sarangani Province, Sir Bani Miranda. Salamatan ko na rin ang operasyon ng buong PDDY, ang ating President CEO Rodriguez Bulwan, gayon na rin ang ating legal counsel nga si Attorney Aaron Sugilo. Itong ating PDDY, bago ko pumalaod, magkaroon ako ng counting history. Kasi ito lamang po ang isang programa na makapagligtas sa ating sambayan ng Pilipinas. Unang-una, kailangan nating mga Pilipino ang pagkakaisa. Naitatag ang samahan na ito na Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated. Nagsimula ito February 15 ang ating license lumabas at iba pang mga legalities. Pagka February 22, nagsimula po maglo-launch ang ating association ng isang membership mapping. Ito ay sa buong Pilipinas ang ating operation. Gawa ang ating target na makukuha ng magiging miyembro ng ating association ay itong poverty line sa buong Pilipinas. Ang poverty line ayon sa pag-survey nito ng NEDA, ito ay naglalaro out of 120 more or less million populasyon ng Pilipinas. Ito ay 70% out of this number ay tinatawag na poverty line. May kita, ngunit kulang. Aside from 70% poverty line, meron din tayong 18.9%. I-round off natin sa 20%. Ibig sabihin, 20 million out of this number ay extreme poverty. Ito po yung ating target nga makuhang numero. Kasi ito yung mga nangangailangan ng tulong nga dapat makaahon sa kahirapan. Ito kasi ang ating target, mga kapwa ko Pilipino dito sa probinsya ng Maguindanao. Maraming salamat sa inyong lahat. Bilang mga Pilipino, tayo ay mag-usap-usap. Gawa ang ating bansa napakayaman po. Napakayaman sa mga natural resources. Ngunit ang yaman na ito pinagsamantalahan ng mga dayuhan. Mga dayuhang negosyante ang pumapasok sa Pilipinas
Sila po nagbungkal sa ating kayamanan. Kaya nga dito nagsimula ang konsepto ng PDDY na kung mamumuhunan man ang mga dayuhan sa ating bansa na sila ang makikinabang, why not? Tayo na lang pong mga Pilipino ang makinabang dito. Okay, so nagsimula ang lahat sa unang hakbang, ang plano, association. Nga kung makuha na lang ng association na ang target nga numero nga mga dapat matutulungan sa ating bansa, yung nabanggit ko na 70% poverty line, ang ating grupo, i-intact natin ang ating mga member kasi tayo ay magpaparehistro. Ipurso ang ating grupo sa isang korporasyon which is normal o legal na hakbangin po. Ang isang association may karapatan o allowed ito na magbuo ng isang korporasyon. Iparehistro natin pala wala tayong nilabag sa batas, and then ang plano, pag nabuo na ang ating grupo, mayroon tayong lisensya para sa isang korporasyon. At ang target nga negosyo ng ating association o korporasyon, itong mga kayamanan ng Pilipinas. Na ang mangyayari, ang mga miyembro ng asosasyon, gawin nating mga incorporator, may-ari ng korporasyon. Bakit po? Mga Pilipino tayo. Lahat kayo may-ari ng bansang Pilipinas. Lahat na Pilipino may-ari sa kayamanang ito. So, lahat kayo may-ari, so meron kayong karapatan mag-sharing. Mag-sharing tayo sa income ng ating negosyo. So, dito manggagaling ang inyong benepisyo. Ganito po, no? Makakatulong ang plano na ito sa ating bansa. Why? Ang target na negosyo ng ating korporasyon, itong kayamanang deuterium sa Pilipinas. Actually, ito ay kwento pa lamang dahil hindi pa naman ito nabubuksan. Untouchable pa ito po. Hindi pa nabubuksan ang pinakamalaki nga kayamanan ng Pilipinas, itong deuterium. So maraming ngayon magtatanong, maraming hindi nakakaalam, hindi related sa inyo ang deuterium. Konting viewpoint, punto de vista tayo, ano ang deuterium? Ang deuterium isa itong uri ng hydrogen gas nga na-discover ng isang Amerikano noong 1931, nga gas ito na galing sa tubig. Itong gas na ito na galing sa tubig, ang pinakamalaki nga impact nito ay nasa Pilipinas ayon sa pagdiskubre ng mga scientist. Hindi lang po yan. Ito'y napapatunayan na po sa panahon ni Marcos. Nagsimula ito sa panahon ni Marcos nung nadiskubre ito ng isang Cesar Escosa Pilipino, taga Valenzuela, Makati. Hindi man siya scientist, pero siya ay nahubog sa ilang taon nga pagtatrabaho sa Aramco, American Arab nga company nga nakapokus sila sa mga enerhiya, gasolina. So naniniwala si Marcos, pinaghanda ng malaking pundo, pinag-aralan, nagkaroon ng feasibility studies. Nangangarap si Marcos nga yayaman ng Pilipinas, so pinaglaan na ng malaking pundo. Ang problema, hindi po natuloy ang kanyang pangarap. Dahil sa EDSA Revolution, nawala siya sa Malacanang 1986, buwan ng February. So itong si Escosa hindi tumitigil kasi alam niya yung malaking kayamanan na ito. So sa panahon ni Cory, pumunta ng Amerika, naghanap ng investor. Nakita niya ngayon itong OPEC, grupo ng mga scientist. Pumuntang ito ng Pilipinas, ating peksiin ang kwento. Pinag-aralan ang project site na Surigao. Nung mapatunayan nga totoo ang deuterium na ito nga nakaimbak sa Pilipinas, nakipagkasundo sa ating Madam Cory Aquino, that was 1987.
nagkakasundo ang dalawang bansa sa hatian nga 40-40. 20% ilaan nila sa kanilang mga maintenance at kagamitan. Nag-failure ang operasyon, nagsimula po yon. Actually, ang remains ng kanilang proyekto, makikita natin sa Socorro Island. Ibig sabihin, hindi ito kwento. Tunay ito, hindi lang po natuloy kasi may dahilan po, yung current ng Surigao, hindi talaga kaya ng kanilang operasyon. So, ibig ng ang Amerikano nga baguhin kasi hindi kaya ng mga tubo, gusto nila magsipsip sa deuterium, ay mga submarine, pero napakamahal ang kagamitan ng submarino, kaya binago din nila ang kasunduan. Ang gusto nila ay sa kanilang 60, 20 na lang sa Pilipinas. Sa oras na yan, hindi po nagkakasundo. Umayaw na rin si Cory. So, sa panahon ni Marcos, habang senador pa siya 2013, si Bongbong Marcos ang ating mahal na Pangulo. Nagkaroon ito ng House Bill kasi nag-propose siya sa Senado nga pag-aralan ang deuterium, pero hindi siya napagbigyan kasi mag-isa lang siya sa kanyang proposal, 24 sila magdesisyon sa langisa. Now, recently, isa na namang Pilipino, siya si Anthony B. Halog. Scientist, na ordained talagang scientist, environmentalist, chemicalist. Siya nagsabi nga sa Pilipinas nakaimbak ang hydrogen gas deuterium na ito at ito ay may numero. Ang numero nito ay 85 million barilis ang ating ma-extract araw-araw sa Pilipinas at ang deuterium na ito pinaniwalaan na didiscover ng mga scientists, ito ang kapalit sa gasolina. Ang gasolina sa Saudi Arabia, sa totoo lang, sa gitnang silangan, ito ay paubos na, depleted na po. So malaking tsansa para sa mga Pilipino ang magnenegosyo. Kaya dito nabuo ang konsepto ng PDDY, dapat ang magnenegosyo sa kayamanang ito ay mga Pilipino. Huwag tayong pumapayag ng mga dayuhan. Pwede naman din nga mga dayuhan, no, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, no. May example ako sa inyo. Ang mga dayuhan nagninegosyo na po sa ating bansa sa panahon ni Ramos, yung Malampaya gas field sa Palawan. Nagninegosyo sila sa ilalim ng Philippine government na ang batas ay 60-40. 60-40 mapunta sa mga Philippine government, ang 40% mapunta sa kanila bilang private investor. So, ganun ang kalakaran ng ating bansa. Nagsimula ang Malampaya gas field noong 1991, panahon ni Ramos. Hanggang ngayon, nandiyan pa sila, pero paubos ng kayamanan ng Palawan. Natural gas ito, hindi ito deuterium. Now, ang senaryo nga ibig kong ipaintindi sa inyo, nga kung may karapatan ang mga dayuhan nga magninegosyo sa ating bansa, bakit hindi na lang tayong mga Pilipino? So, ang target natin, magbuo tayo ng isang malaking korporasyon nga sangkot kayo. Isa kayo sa may-ari at ang unang hakbang na ito ay tayo ay magbuo ng association. Association muna. Pag ang target nakuha na natin nga 70% poverty line na gawin nating may-ari dito na magbenepisyo kayo, makaahon tayo sa kahirapan, hindi lang po kayo. Makakaahon din ang ating gobyerno. Why? Ayon sa batas ng Pilipinas, susunod tayo, wala tayong lalabagin. 60% sa ating kita, net sales, mapunta sa ating gobyerno. Walang dahilan na hindi makaahon ang ating Pilipinas. At ang good news dito, ang 40%, tayo mismo na mga Pilipino din ang magparte-parte bilang sharing sa pamamagitan ng benepisyo. Hindi po ba napakaganda ang plano? Kung sakaling matupad ang pangarap na ito ng mga Pilipino, sana kasama kayo na mangangarap katulad ko. Pag matupad ang pangarap na ito, makakaahon ang ating Pilipinas ang palubog dating ekonomiya. Makakaahon din ang 70% na pobre. Ibig sabihin, wala na po magugutom sa Pilipinas kung ang 70% na ito magbibenepisyo sa kayamanang ito. Hindi po ba napakaganda ang plano? Okay.
So sa ating pagsimula ngayon sa ating plano, nagsimula na po ang ating plano to 2 years na po mahigit. Kasi ang ating association, nagsimula ang operation nito noong 2022, 23, 24. Meron tayong 2 years mahigit na operation. Naglagay tayo ng mga coordinators, bawat region may mga existing dyan nga mga PDDY barcoding. Binigyan natin ng control number ang lahat ng mga Pilipino, lalo na ang 70%, yung pobre ha, yun ang nais natin matutulungan. Yung mga mayaman, never mind, mayaman na po sila. Hitik sila sa kayamanan. Ang target natin, yung mga pobre na gustong makaahon sa kahirapan, kasi benepisyo ito. Once na magsimula yung ating negosyo, tuloy-tuloy ang inyong benepisyo buwan-buwan. Kung mayaman ang mga Arabo, what more ang mga Pilipino, sobrang yaman ng mga Pilipino. Bigyan ko kayo ng example, bakit napakayaman ng Pilipino? Bakit napakayaman ng Pilipinas? Ito ay maiksing kwento. Ang deuterium ay susunod nga enerhiya ng buong mundo. Sa ngayon pa lang, mayroon ng deuterium sa Europe. Nagsimula ang teknolohiya ng electrolysis sa Europe nung ito'y madiscovery ni Harold Urey noong 1931. Pagka 1932, after madiscovery nga itong hydrogen gas nga galing sa tubig, pwedeng magsindi, pwedeng maging enerhiya, nabuo teknolohiya sa Europe. Yung tinatawag nga electrolyze machine. Ang trabaho ng makina, paghiwalayin ang dalawang sangkap ng tubig, yung hydrogen at oxygen. Ang produkto nito tinatawag na deuterium. Ibig sabihin, tubig na walang oxygen kasi pinaghiwalay. Nung wala na yung hydrogen, wala na yung oxygen, hydrogen na lang. Ito yung deuterium. Ibig sabihin, tubig na walang oxygen. So, sa ngayon pa lang, binibenta na po ang deuterium sa world market. Marami nang tumatakbo na mga sasakyan, mga kotse, etc. sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit napakamahal ang deuterium. Why? Ginto ang presyo nito. Ang 1 litro nito nagmarka ng $1,000. Ang hindi gaano puro, nasa $580 to $600 ang litro. Ganon kamahal. Kaya mayayaman lang pwedeng bumili sa ngayon sa deuterium dahil sa mahal nito. Bakit? Napakamahal nito. Ang 5 litrong tubig, 1 kutsara lamang ang produktong deuterium. So sa presyo na $1,000 nito, ang atin sa Pilipinas, hindi na po kailangang magdaan ng electrolyze process. Kasi tinatawag ito sa mga scientifico, mga dalubhasa na phenomenal process. Likha ito ng kalikasan. Meron kasing sinasabi na itong karagatan, kung ang pressure aabot na po siya ng 14,000 PSI or humigit pa, itong oxygen nga nasa tubig kusang humihiwalay. So, na-escape siya naturally. So, ang naiiwan sa pinakamalalim na karagatan ng Pilipinas ay deuterium po. Tubig na walang oxygen at ang pinakamalalim na karagatan sa buong mundo. Good news, Pilipinas! Hindi ito nagkakataon. Talagang sadya, may unahan, may future ang mga Pilipino. Kung tayo mag-market, magninegosyo ng kayamanang ito, mga Pilipino ang target. Kung mga Pilipino magninegosyo nito bilang isang malaking korporasyon na mayorya pagmamayari ng mga Pilipino, then tayo ang magiging sole distributor ng deuterium sa buong mundo. Why? Tayo mayari. Wala tayong papayagan nga mga dayuhan nga makikiagaw o makikinegosyo sa atin. Tayo lang po. Kung baga minamana natin, ahariin natin, i-claim natin. Kung sasama kayo dito, isa kayo sa magtanggol sa kayamanang ito. Kaya please,
Sumawa na po kayo sa ating association nga soon to be magiging korporasyon. Magiging tayong isang korporasyon na pagmamayari ng mayoryang Pilipino nga mag-focus sa negosyo na ito. At ang ating market nakahanda na po. Actually, Diyos ang may plano. Andyan ang ating produkto. Andyan yung ating market. Ang ating produkto, hydrogen gas. Ang ating market, buong mundo. Bakit buong mundo? Na-discover ngayong langis sa gitang silangan, depleted na, mauubos na. So, kapalit ay gasolina. Next na enerhiya, magpalit ang enerhiya ang buong mundo. Deuterium na naman. So, ang ating market ay buong mundo. Nandyan yung produkto, andyan yung market. Andyan na yung mga may-ari. Binubuo na natin. At meron na rin pinadala ang Diyos kimamumuhunan para sa atin. Hindi tayo mga hingi ng cash assistance sa ating gobyerno. Kapatayin ko muna. Mayroon na rin pinadala ang Diyos mamumuhunan para sa atin. So kung magkataon, nasa atin po ang kayamanan, nasa atin po yung lahat. Napakaswerte ng mga Pilipino. So ito ay gagampanan na lang natin para magkakaisa tayo, okay? Paano ang ating association ngayon? Nasa unang hakbang na po. Actually, malapit na tayo matatapos. Meron tayong mga paunang programa nga tulong sa ating mga miyembro pangsamantala habang wala pa tayong Deuterium. Siguro sa susunod ko na babanggitin sa inyo kung ano man itong ating mga paunang tulong. So sa ngayon, ito lang muna, no? Paano kayo maka-avail sa ating association, paano kayo makasali dito. Simple lamang yung ating mga tools na ginagawa. Meron tayong mga ID card. Ang ating ID card, ito po yon. One time lang nito. Ang purpose nito, para ito magiging birth certificate mo. Ito yung ipapanganak ka sa association natin, birth certificate. Ito yung numero, kailangan may numero ka nito. Ito yung numero ang magtuturo sa inyo na kayo ay miyembro ng PDDY. At ito hindi po renewable, one time lang. May membership fee of course, nga 100 pesos. Kasi hindi pa naman tayo, wala pa tayong puhunan kasi wala pa tayong negosyo. Nagtulungan pa lang tayo. Ang mamumuhunan natin ay hindi pa naglabas ng pera, wala pa tayong negosyo Nasa association pa lang tayo sa unang hakbang. Okay. So, ang 100 pesos ng membership fee, ito yung gagamitin natin para materyales sa iyong ID. Ito ay one time lang. May purpose ito. Ito ay temporary lamang. Ang target natin, magbenepisyo kayo. 70 million tayo nga magiging may-ari ng corporation na ito. Napakagulo kung magbenepisyo tayo nga walang sistema. Kaya ang sistema kasama na pong pinaplano. Once mag-operate ang ating negosyo, once na mag-operate ito at magkaroon na tayo ng pera, may kita na tayo, may puhunan na tayo, nakasistema na po, itong numero na ito ang magiging numero sa iyong ATM card. Why? ATM card. Para ordinaryong kwento, no? Ginagamit itong mga estratehiya sa iba pang mga association. Ang sa atin po hindi. Once nga magtayo na yung ating korporasyon, may tayo na at magninegosyo na tayo at magbenepisyo na kayo, napakarami natin. Kaya kung nasaan ang marami nating membro, doon tayo magtayo ng mga automated teller machine para madali na po sa inyo ang pag-claim ng inyong benepisyo. At sa oras na yan, may pera na po tayo. Kaya ang ATM card, hindi na po ninyo babayaran. Ito lamang babayaran ninyo ng 100 pesos. Ito ay available sa lahat. Buong pamilya, isalin ninyo. Isang ID, isang benepisyo. Isang numero, isang benepisyo. Kaya ang mangyayari, bawat membro ng pamilya, ikuha ninyo ng slot para lahat kayo magbenepisyo. Available ito. Mula sa batang bagong panganak, kasi lalaki yon, actually, pamana mo na yun sa kanya. Hanggang sa matanda sa pamilya, malay mo, aabutin. Bilisan po natin ang ating pagkilos kasi nagmamadali tayo. 7 years na lang mula ngayon. 7 years na lang. No tansya. Ito ay
Alam po ng Saudi Arabia, alam ng gitnang silangan nga ang langis nila paubos na po. Actually, 10% na lang sa pundo na ito sa ating planeta, paubos na po talaga ito. Ang 90% sa langis na pundo ng planeta na konsumo na ng tao, so yung 10% na lang yung ating kinukonsumo ngayon, so ito ay paubos na. So sa madaling salita, nagmamadali din tayo. Kailangan mula ngayon, mga 7 taon, andar na po yung ating korporasyon at magbibinipisyo na po kayong lahat. Ito ang napakagandang future ng mga Pilipino. Hindi tayo nagbibiro. I-claim natin yung ating kayamanan. So ang tanong ulit, paano maka-avail? Diyan sa BARM Group, andyan po ang ating datuting. Maraming mga coordinator, no? Diyan sa UP Maguindanao ngayon, andyan ang ating provincial coordinator. Andito po si Ma'am Nurhada Is Abbas, ang kanyang provincial coordinator, si Sir Alimuddin K. Abdul Muttalib. Andito rin ang ating mga PDDY advisor BARM. So thank you na rin po, no, sa buong team. Powerful na operation ng BARM Group. Napakarami nating mga kapatiran nga iligtas sa BARM operation. So congratulations sa ating regional PDDY, regional director Dato Tings, buong team, kay spokesman Pastor Bulawan, kay Bani Miranda, itong mga team na ito, kay Ma'am Munuwara. Yang team na ito, pag nagarating sa inyong lugar, that's the time nga makaahon kayo sa kahirapan. Focus tayo sa ating asosasyon, mabuo natin ang ating target na miyembro para magpurso na tayo sa ating korporasyon. So again, huwag kayong mag-alala. Marami mga nagtatanong, isang malaking negosyo ang ating papasukin. Meron ba tayong mga mamumuhunan sa atin? Nagaridi na po ang lahat. Ang nagplano nito ang Diyos. Inaantay na lang na mabuo ang 70% poverty line, nga magpurso tayo sa corporation and then magnenegosyo tayo at dito makaahon ang ating Pilipinas, kasi ayon sa batas 60% para sa ating gobyerno, sa ating kita. Iahon natin ang ating Pilipinas, ang ating mahal na inang bayang Pilipinas. Iahon din natin, bitbitin din natin iahon ang mga pobre sa ating bansa. So tayo-tayo na lang sa Pilipinas. Isang magandang tanghali sa mga nakikinig sa ating radio station. Maraming salamat sa ating DJ, no? Ulitin ko ang ating DJ, Sir Raman L. Plang. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating programa. Sa susunod, kung bibigyan ng konting oras, makipag-usap din tayo sa probinsya ng UP Maguindanao. Huwag po kayong mag-alinlangan. Hanggang dito na lang. Ito si Ate Dina, ang inyong lingkod bilang General Secretary ng PDDY. Magandang tanghali.